sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit, mga kaibigan. Alam niyo na ba yung kwento nung pasak? Anong pasak? Ay. Ano yung pasak? Pako. Pako. Sorry po. Kasi ang pako sa salita namin sa Pangasinan, pasak. Oo, pasak. So, Alam mo na yung pako pasak? pala siya, Pako. pasak. Oo. Alam mo ba yung salitang, di ba, tanggal? Ano yung tanggal sa Tagalog? Yung inaalis mo? Tinanggal mo. Oo. Alam mo kung anong tanggal sa namin? Ano? Yung pala isdaan. Ang tawag na Fish pond. Fish pond, tanggal. Oo, tanggal. Iba-iba talaga salita natin. May lahi kasi kaming Portuguese eh. Alam mo na yung story ng Portuguese, di ba? Oo. Nalaman ko lang sa nanay ko yun nung buhay pa. Kasi pag nagagalit siya, saan lumalabas yung lahi ko pala? Portuguese ka bata. Portuguese ka bata. Maliban sa anak ka ng demonyo. Ang daming ano yun. Anyway, sino ho natutuwa sa nangyayari ngayon? Si Taning. Di ba? Ayan na, marami na hong nangialam. Marami na hong nangialam, lumalaki yung issue. At ang dami na hong nakialam. Humantong, yung storya ng ganito, napakaliit na storya, lumaki ng lumaki ng lumaki ng lumaki. Ang gahong mga kaibigan, marami na hong nadadamay. Marami na hong nangingialam. Marami na hong pakialamero at pakialamera. Kaya namang mga vlogger, tumigil kayo. Wag nang ano ang tawag doon yung gatungan. Wag na kayong gatong. Hindi namin kailangan yan. Ang kailangan ng Pilipinas ay pagkakaisa, hindi pagkawatak-watak. But anyway, partner, let's talk about anger. May storya, merong magkapamilya, mag-anak to. Despite yung napakagandang bahay nila, magandang buhay, masaya, di ba? May napapansin siya. May napapansin siya sa anak niya. Na habang lumalaki, partner, ay nagde-develop yung anak ng bad temper. To the point, partner, na maya't maya ka, galit. May galit. Mabilis magalit. Oo. At matindi rito, matindi siyang magalit sa magulang niya pag nagalit siya talaga. Oo. Pati magulang niya, pati yung mga schoolmates niya. So, sa salita nung bata, nakakasakit na siya ng damdamin, partner. Sa mga tao, sa paligid niya, mga kaibigan niya, tuloy ang nangyayari. Lumalayo yung loob ng mga kaibigan. Di ba? Isang araw, di alam ni tatay kung anong gagawin niya para matulungan yung anak. Eh, meron tayong psychologist, di ba? Anger management, blah. Pero napakabata pa para maging ganun siya. Tama? Ngayon, naisip ni tatay, bumili siya ng pako. Maraming pako. Bag of nails. Bumili siya. At bumili rin siya ng martilyo. Alright? So, meron silang wooden fence. Ano yung wooden fence? Yung bakod. Oo. Sabi niya sa anak niya, anak, kapag nagagalit ka, kunin mo tong pako na ito, ito, martilyo na ito. Ngayon, ang gawin natin, ganito, gusto ko tayong tulungan. Dahil hindi niya mapigil yung galit niya. Ewan ko bakit. Hindi naman siya siguro sinasaniban ng masamang spirito, di ba? Okay. Sabi ng tatay, nakikita mo yung, anong tawag doon? Bakod. Bakod natin na kahoy. Sabi niya, opo, sabi ng bata. May galit eh. Opo, bakit? May galit pa din. Ganito na lang anak, sabi niya. Every time na magalit ka, martilyuhin mo, Parang pukpukin mo yung pako. Pukpukin mo yung pako na yan, gamit ang martilyo na yan, dyan sa bakod na yan.
Okay, although medyo sa bata, ano yun? Parang gano'n, di ba? Ganun pa man, tinuloy pa rin niya yung utos ng tatay. Yung unang araw, alam mo ba kung ilang pako ang naipako niya? Ilan? 43. Uy, grabe naman ang daming beses. So, very alarming. Very alarming. Yung ganun, ibig sabihin, ganun siya kagalit. Tama? Yung galit niya. Imagine mo, 43. Oo. Kada pukpok nun may galit yun. Eh. So, very alarming siya. Dahil doon, nag-decide yung bata na para bagang subukan niyang i-control yung kanyang galit. So, over the, ilang linggo ang nakalipas, yung number nung pako na pinupukpok niya doon sa kahoy na yun is slowly decreasing. Oh. Okay? Kasi na-discover nung bata na mas madali palang i-hold. It's easier to hold yung kanyang temper than to smash niya yung nail ng hammer, 'di ba? Doon sa wooden fence. Kasi nakakapagod eh. Oo. Di ba? Nakakapagod yung... Kaya wag ka na lang magalit. Hindi, kaya wag ka na lang magalit. Kasi kada magagalit ka, dapat itirahin mo yung pako eh. So eventually, mga kaibigan, Darlene, medyo, nabawasan na po. Kumakalma na siya. Kumalma na ho siya. So, sinabi niya sa tatay niya, yung good news tayo, sabi niya, na po, nawawala na po yung, Bad temper ko. So, sabi nung tatay sa kanya, okay, ganito. Para makontrol mo yung temper mo lalo, sabi niya, hindi kasi tinanggal yung pako eh, na 43. Diba? Hindi tinanggal yun. Sabi niya, para makontrol mo yung yung temper mo, ang gawin mo naman ngayon, sabi niya, bunutin mo isa-isa Pako. yung pako. So, dumaan ang ilang linggo, natanggal ng bata yung mga pako na ipinako niya dahil nagbago yung kanyang behavior. So, may problema sa behavior. Tama. So, dinala ng tatay yung bata doon po sa bakod na kahoy. Sabi niya, sabi niya, ang galing mo, congratulations, pinalakpakan ho yung, congratulations. Pero nakikita mo ba yung mga butas na yan? Tayo, mga butas na yan. Nakikita mo, yung butas na yan, anak, sabi niya, hindi na mababago yan. Sabi niya. Sabi niya doon sa anak, kung ikaw ay galit at magsasalita ka dahil sa galit mo, sabi niya, nag-iiwan yan ng scars. Ano yan? Peklat. Peklat. Peklat tulad nito. Yan yung mga butas na ng pako. So, sabi niya, no matter how many times you say I'm sorry, the wound is still there. Do you believe in that? Naniniwala ho ba kayo, mga kapatid, mga ka-music? Parang pako ho yung yung galit eh. Tulad nangyayari ho ngayon. Pero nag-iiwan siya ng peklat. Tama? Parang kahit sabihin napatawad ka ng tao. Pero kung may nandun pa rin yun. Nandun pa rin. So the moral of the story is people can say things out of anger that they later regret. Which is true. Yung galit to natin, ako, guilty ako doon. Minsan di ko maiwasan, biglang yung emotions ko, boom! Pero di ba nagsusorry po ako, pero alam ko, nakasakit ako ng damdamin. Yun yung pinanghingi kong tawad sa Panginoon. The wounds that hurtful words create are like holes in the fence, which cannot be repaired even with an apology. That is why, tulad po ng sabi ko kanina, mga kaibigan, okay? Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Try it, mga kaibigan. Subukan nyo sa sarili ninyo.
yung magalit ka, partner. Meron bang nagagawang mabuti ang ating galit? Ha? Wala. Di ba? Oh, meron ho ba nagagawang mabuti ang galit ho natin? Yung bad temper na tinatawag ho natin. Di ba pag nagagalit tayo, hindi mabuti nagagawa natin, bagkus masama. Oo. Nakakasakit ka na, pwede ka pang makapatay. Yung andila Di ba? Sabi ko nga sa'yo, pag galit ka, nakakapatay ho yan. Oo. Nakakasama ho ng loob, nakakawasak po ng pagkatao. At yun ang nangyayari ngayon. Mga kaibigan, dahil hindi natin mapigil. Because of something. Di ba? Dahil lamang po sa gusto natin. Tama? Okay? So, sabi nga ho sa 1 Peter 3:8-16 or 3:8-9, that all be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. Pero hindi ho ganun ang nangyayari. So, sabi ho sa Psalms, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. That's what I'm talking about. Walang may dudulot na maganda. Bato-bato sa langit, pati ako'y tatamaan po nito. Walang may dudulot po na maganda ang galit. Alam mo sa ating profession dati, when I was still working na big network, mga giant networks, nakita ko yung anger. Konting kibot, murahan, konting kibot, away, tapos talagang matitinding sigawan. salita. Sigawan. Alam mo yun, yung sabi ko, ano naman to, grabe pala dito. Sabi nila, battle, doon daw yung yung gera yung war. Kasi you have to be perfect in in reporting. You have to be perfect on the air, radio and television. So talagang doon ang war zone. So halos kung pwede lang yung salita, mamamatay ka talaga o salita or kung mapahiya ka, talagang manliliit ka, di ba? Na-realize ko yun, partner. Nung na-transfer na ako, kung nalipat na ako, ganun. I don't wanna practice that. Kasi ikaw lang din lang ho ang magkakaroon ng problema. Magkakaproblema ka sa iba, magkakaproblema ka sa sarili mo. Tama? Yung stress. Yung stress because of anger. So, yun po. Sinasabi lang ho, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. And you shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. Sabi ho, I am the Lord. Okay? So yan pa mga kaibigan na natutunan po natin.